Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Exclusive. Nagnotaryo ng counter affidavit ni Alice Guo, kinumpirmang personal na nakausap ang dismissed mayor noong isang linggo. Bureau of Immigration at CAAP, pinagpapaliwanag sa pagtakas ni Alice Guo. Pagbiyahe at pagbenta sa mga walang sakit na baboy na nasa African Swine Fever Red Zones, pinag-aaralan. Sa MBC TV correspondents, 24 anyos na lalaki, patay matapos maaksidente sa motorsiklo sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, kauna-unahang Pro Pool League sa Pilipinas, kasado na, mga team at manlalaro ipinakilala na. Sa Showbiz Spotted, pahayag ni Sandro Mulak matapos ang paglalahad sa Senado, the truth will prevail. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, nasaan si Mayora? Yan ang ito'y matapos kumpirmahin ng isang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni dismissed Mayor Alice Guo na personal pa niya itong nakaharap noong August 14. Taliwas ito sa revelasyon ni Senator Risa Hontiveros kahapon na noong nakaraang buwan pa nakaalis ng bansa ang dating alkalde. Naritong exclusive report ni Nicole Lopez Puwayan. Kinumpirma sa DZRH ng abogadong nagnotaryo sa counter affidavit ng dismissed mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo na nakita niya ito ng personal noong isang linggo. Sa eksklusibong panayam ng DZRH kay Attorney Elmer Galicia, ikinuwento nito kung paano nakarating sa kanyang opisina si Guo. Ayon kay Galicia, mag-aalas 7 ng gabi noong nakaraang Miyerkules, August 14, nang i-refer sa kanya ng kasamang si Alan ng isang individual na gustong magpanotaryo. Galing po ako nun sa Baliwag. Umuwi po ako ng San Jose del Monte. Doon naman ako nakatira. Dumaan ako sa office. Opo. Tapos yun po, wala naman akong kaalam-alam kung ano yun. Tinawag po ako nung pagka-park ko ng sasakyan kung ganyan. Tinawag po ako at pinalapit yung sa sasakyan, tapos pinakitinuro po sa akin. Itong si Mayor pala yon. Pagtuloy pa ni Galicia, nagsalita pa si Guo habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Suot ang itim na sombrero, puting damit at jeans na nagsabing wala na siyang malapitan. Sabi ko po, Mayor, sabi niya sa akin, alis na lang po. Pasensya na po kayo, attorney, wala na po akong malapitan. Wala na pong gustong tumulong sa akin. Masyado na po akong masama sa itsura ng mga tao. Pero naman po, meron po talaga akong soft spot sa ganyan dahil bilang lawyer po naman ang mahihirap. Hindi naman po mayayaman ng mga kapatid na nire-represent ko. Pakiramdam ko po nangangailangan ng tulong itong tao. Ba't ko naman po i-deny? Hindi na raw ito bumaba sa kanyang sasakyan. Pero sabi ni Galicia, nagnotaryo siya sa counter affidavit ni Guo at hindi niya rin ito pinagbayad. Sabi ko nga po sa inyo, marami po akong mga tinutulungang mga kapatid natin ang walang bayad. Wala akong sinangil dyan. Libre pa pala. Dahil yung nag-refer, kakilala nyo, si Kaalan. Si Kaalan, Si Kaalan, po. Wala po talaga akong, hindi ko alam bakit nagkaganito na dadating sa punto na pag-uusapan ito na parang big deal. Una rito, inanunsyo ni Senator Risa Hontiveros na nakalabas na ng bansa si Guo noon pang July 17, pero sinabi ng abogado mismo ni Guo na si Attorney Stephen David na nasa Pilipinas pa ito. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, totoong nakaalis na ng bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa illegal nga lamang paraan.
Ito ang kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI matapos iulat na walang record ang pag-alis ng dating alkalde. Gayong may record ito ng paglapag sa Malaysia noon pang July 16. Ang buong detalye tinutukan ni Kyle Bulyas. Kinumpirma ng Bureau of Immigration ang balitang nakaalis na ng Pilipinas ang dinismiss ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, sa illegal na pamamaraan nakalabas ng bansa ang alkalde. Wala kasing record ng pag-alis sa immigration si Guo, pero may record ito ng kanyang pagdating sa Malaysia noon pang 16 ng Hulyo gamit ang kanyang Philippine passport. Bukod dito, kinumpirma din ng BI na noong 21 ng Hulyo dumating sa Singapore si Guo kasama sina Wesley Liel Guo at Sheila Liel Guo. Yan po ang tinitingnan natin, either a private airplane, a private aircraft, or through backdoor channels po maaaring tumawid dagat. So maaari po yan mga private airstrip na hindi in-inform ang Bureau of Immigration. So usually po kapag kami mga ganyan po private planes, ini-inform ang Bureau of Immigration para mapuntahan po at makonduct ang proper immigration inspection, including customs and quarantine po, kasama po yan doon sa mga naging. Dagdag pa ng tagapagsalita, mayroong nakabook na flight si Guo pabalik ng Pilipinas mula Singapore, pero kinansela ito at nagtungo na siya sa Indonesia noong 18 ng Agosto. Sa kabilang banda, nanindigan naman ang kampo ng alkalde na hindi naman ito umalis ng bansa. Sa pahayag sa DZRH ni Attorney Stephen David, isa sa mga abogado ni Guo, nakausap niya pa ang alkalde kahapon, Agosto 19, kung saan sinabi nitong nasa Pilipinas pa rin siya pero hindi nito binanggit kung nasa ang parte siya ng bansa. Naniniwala naman anya si David na nagsasabi ng totoo si Guo na hindi pa ito nakalalabas ng bansa. Kaya ngayon lang talaga gusto ko talaga i-clear. Dito ba sa Pilipinas o wala? Pero talaga ang assurance sa akin nasa Pilipinas yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pagpapaliwanagin naman sa Senado ang Bureau of Immigration o BI at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos ang umano'y pagtakas ni dismiss Banban Mayor Alice Guo. Lalo't iniulat pa ng BI nitong nakaraan na nandito pa rin sa bansa ang dating alkalde. Pakinggan natin ang balita ni Raymond Dadpaas. Maraming dapat na ipaliwanag ang mga opisyal ng Bureau of Immigration at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa napaulat na paglabas ng bansa ni dismissed Mayor Alice Guo. Ito ang deklarasyon ng mga senador kasunod ng ibinulgar ni Senator Risa Hontiveros na nakarating sa Kuala Lumpur, Malaysia ang dating alkalde noong July 18. Ayon kay Senate Pro Tempore Jingo Estrada, ilang beses tiniyak sa kanila ng Bureau of Immigration sa pinakauling hearing ng Senate Committee on Women and Children na nasa bansa pa si Mayor Guo. Sa panig nila Senador Grace Poe, Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Rafi Tulfo, ipatatawag sa investigasyon ng Senado ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Dapat ay meron umanong master list ng mga eroplano na umaalis at pumapasok ng bansa. Ito ay dahil sa paniniwalang isang chartered flight ang sinakyan ni Mayor Guo patungo ng Malaysia. Sa panig naman ni Senador Loren Legarda, isang national security concern ang nangyari sa kaso ni Mayor Guo dahil nalantad na ito ay isang Chinese national ngunit naging alkalde at nakalabas ito ng bansa sa paniniwalang siya ay tinulungan ng ilang mga opisyal ng gobyerno at mga law enforcers. Sa pagbubulgar ni Senador Hontiveros ay nagkaroon sina Mayor Guo ng reunion kasama ang kanyang mga kapatid, magulang at kaibigan na si Cassandra Ong sa Singapore. Iginiigit pa rin naman ang kampo ng alkalde na siya ay nasa Pilipinas at nakapagpanotaryo pa noong August 14 sa isang law office sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Mayor Guo ay pinaghanap ng Senado sa investigasyon na ikinasa hinggil sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban Tarlac. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaaray na ang ilang mga nagkakarinderya dahil sa kambal na latay ng oil spill at African swine fever sa bansa. Ayon sa ilang may-ari, iniilaga na nila ang pagluluto ng isda at baboy dahil mas pinipili ng mga mamimili ang manok, gulay at processed foods. Daing pa ng mga nagtitinda
Kung noon ay kumikita sila ng 10,000 piso kada araw, ngayon ay nasa 4,000 piso na lamang o mababa o mas mababa pa. Kaya ang mga putahe umano nilang baboy at isda na uuwi sa mga alaga nilang aso at pusa. Gulay yun, maitlog yun ang nakita dito mga lugar. Pero yung baboy namin ngayon, mahina-hina. Maraming matira, hindi na namin niloto. Matumal yung aming yung karne. So, ang lagi binibili, puro gulay, and then chicken yan ang mapenta sa amin. Samantala, pinag-aaralan ng pamahalaan na aprubahan ang panukalang payagang ibenta ang mga baboy na negatibo naman sa African swine fever na nasa red zone sa panayam ng DZRH. Sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Assis Perez na sayang kung isusurrender lang ang baboy o kakatayin kahit wala namang sakit. Mismo ang mga stakeholders at provincial veterinarians umano sa Region 4A ang humiling na payagan ng ibenta ang mga baboy basta't kumpleto ng mga dokumento. Bagamat aminadong hindi lahat ng bayan ay may diagnostic laboratory, sinabi ni Assis na kailangan munang magtiis upang hindi lalong kumalat ang ASF. Una, kailangan merong sertifikasyon ng isang licensed veterinarian na yung hayop na yan ay walang sakit. Okay. So may signs. Pangalawa, kinakailangan may laboratory test sa government testing sites. Halimbawa, doon sa ating PCR test. Oo. Ating laboratory. Libre naman yun eh. Libre yun. Libre. Bukas 24/7. Ipinakilala na ang mga bagong loading dapat abangan sa mundo ng billiards. Ginanap na kasi ang players drafting sa kauna-unahang professional pool league sa bansa na Sharks Billiards Association. Ang mga kaganapan aking tinutukan sa report na ito. Tuloy na ang pagsisimula ng Sharks Billiards Association sa Pilipinas, kung saan 4 na teams ang magtatapat sa kauna-unahan nitong season. Sa draft pick na ginanap noong linggo, August 18 sa Gateway Mall 2, Araneta, Cubao sa Quezon City. Ipinakilala na ang mga napiling 20 pool player ng 4 na teams na Quezon City Dragons, Taguig Stallions, Manila MSW Mavericks at Negros Occidental Pillars. Bawat team ay binubuo ng 5 players na maglalaban-laban bawat linggo sa singles, doubles at 5-on-5 na may katumbas na points. Well, yung players natin, they are world caliber players that can beat yung mga top professional players abroad. So I think with this and with our broadcast partners, maikakalat namin yung talents ng players. Billiard player, magkakaroon kami ng income na hindi namin kailangan hanapin pa sa ibang lugar. May team owner na mag-aalaga sa amin. Malaking salamat sa mga team owners na pumili sa amin. Sa makasaysayang event na ito, hindi pwedeng mawala sa eksena ang greatest billiards player of all time, the magician na si Efren Bata Reyes. Malaki may tutulong ng mga nitong SBA nito sa billiard, lalo-lalo na sa mga kapwa ko player. At marami na siguro maglalaro na dahil ito na, may kinikita na sila. Medyo palaki ng palaki. Hindi kamukha ng araw, mahina. Magsisimula na sa Setyembre ang kauna-unahang Professional Pool League. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya naman mensahe ni Sir Efren sa lahat. Sa lahat ng mga sumusuporta sa SBA, invite namin kayo sa darating na laro ng SBA. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Panibagong batch ng mga Pilipinong uuwi mula Lebanon, posible ngayong linggo, ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Biyahe ng LRT-2 balik normal na matapos ang limitadong operasyon mula Lunes ng gabi. Para sa MBC TV Sports, Gilas Women tinalo ng Brazil sa World Cup pre-qualifiers. At sa showbiz spotted, Gerald Santos humarap na rin sa Senado. Ibinunyag ang umano'y panghahalay sa kanya ng isang musical director. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi nakadirekta sa kahit anong bansa ang US missile na nakatenga rito sa Pilipinas. Ito'y matapos almahan ng China ang presensya ng armas na pinangangambahang magdudulot ng karagdagang tensyon sa rehiyon. Ang buong pahayag ng AFP tinutukan ni Edniel Parosa. Walang karapatan ng ibang bansa para diktahan ang Pilipinas sa kung paano ito nagpapalakas ng depensa. Kasama na rito ang paggamit sa medium range capability o Typhoon MRC missile ng United States Army na ilang buwan nang nakatenga sa Pilipinas mula pa noong Abril. Yan ang iginiit ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla matapos magpahayag ng pangamba ang Chinese Foreign Ministry sa presensya ng naturang armas sa Pilipinas. Sabi ni Padilla sa DZRH News, hindi ito nakadirekta laban sa kahit anong bansa o kahit sinong agresor. Defenses accordingly. So how each country will do it will depend on the nation, sir. No? So nobody can dictate us on what to do and how to fortify ourselves. Ginawa ni Padilla ang pahayag matapos ibunyag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na kinausap siya ng kanyang Chinese counterpart sa pangambang magdulot ng MRC missile ng tensyon sa rehiyon. Nagpahayag na rin ng pag-aalala si Russian President Vladimir Putin sa isang hindi na binanggit na armas ng Amerika na idineploy nito sa kaalyadong bansa. Unang ginamit ng Typhoon MRC missile sa balikitan exercises bago na-extend ang pananatili nito sa Northern Luzon para sa salaknib exercise ng dalawang hukbong katihan. Ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW na posible nang makauwi ngayong linggo ang panibagong batch ng Filipino repatriates mula sa bansang Lebanon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, halos 100 OFWs na ang matagumpay nilang nailikas mula sa danger zones ng digmaan. Ang balitang yan tinutukan ni Rose Babiera. Inaasahan ang pagdating ng panibagong batch ng mga Pilipinong uuwi mula sa Lebanon ngayong linggo. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng mga OFWs mula sa lumalalang tensyon sa bansa. Sa panayam sa DZRH ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sinabi ng kalihim na kasalukuyang nagsasagawa ang ahensya ng in-country evacuation. Halos 100 Pilipino na ang nailikas mula sa southern cities kung saan nagaganap ang putukan papunta sa shelter kung saan naman sila inihahanda para tuluyang ma-repatriate. Meron na tayong napipintong mga 45 na unang uuwi. Hopefully by the end of this week, they are just being processed through immigration procedures courtesy of our embassy in Beirut and our labor attaché, our migrant workers office in Beirut. At ito lang, patuloy lang ang ating effort. Nanawagan na rin ng embahada sa Lebanon na umuwi ng mga Pilipinong apektado. Dahil ayon kay Secretary Kakdak, bagamat voluntary repatriation ang umiiral dito, malakas daw ang panghihikayat ng ambassador sa Beirut na magsilikas at umuwi ng mga OFW dahil sa nakataas na Alert Level 3 na aniya pangalawa sa delikadong sitwasyon. Tiniyak naman ng kalihim na nakahanda na ang ahensya sa repatriation process at mayroon itong contingency plan sakaling lumala ang sitwasyon. Patuloy lang pagmamanman ng sitwasyon at tayo nakahanda, definitely tayo nakahanda sa repatriation at sa kapag lumala ang sitwasyon tayo rin nakahanda, may mga contingency plans tayo sa bilang paghahanda natin dito. Bilang bahagi ng whole of government approach, sangayon sa direktiba ng Pangulo, libre ang repatriation services na ito. Makakatanggap din ng on-site welfare assistance, post-arrival repatriation assistance at iba pang tulong mula sa iba pang ahensya ang mga uuwing OFW. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinanawagan naman ni Iloilo Representative Janet Garin ang agarang pag-activate sa regional testing centers ng Department of Health. Yan ay matapos maitala ang unang kaso ng monkeypox o mpox sa Pilipinas. Ayon pa sa dating kalihim ng DOH, dapat ngayon pa lang ay naka-pre-position na ang medical centers para maagapan ang pagkalat nito. Narito ang ulat ni Milky Rigunan.
Mahalagang i-activate ng Department of Health ang 6 na regional testing centers at ang magiging National Reference Lab ay ang RITM. Ipinapanawagan ito ni Iloilo Representative Janet Garin matapos maitala ang pinakaunang kaso ng Mpox o Monkeypox sa Pilipinas at ito ay dito sa Metro Manila. Ayon kay Garin, dapat yakin ng DOH na nakapreposition na sa mga regional medical centers ang antivirals para sa mga pasyente na magpupositibo. Sabi ni Garin, kasama din dito ang paulit-ulit na paalala ng mga simptomas at maagang pagkonsulta para maagapan ang komplikasyon at maiwasan ang pagkalat ng virus. Pinuri ni Garin, naging kalihim ng DOH ang maagang reporting and detection ng Department of Health pero dapat isama sa panawagan ang laban sa stigma at discrimination sa mga magpupositibo ng Mpox. Sa report ng DOH na italang unang kaso ng Mpox sa bansa at ang pasyente ay taga Metro Manila. Wala itong travel history pero may close intimate contact 3 linggo bago lumabas ang naturang simptomas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Nakapasok na kagabi sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang isang panibagong low-pressure area. Wala pang 12 oras kasunod ng paglabas ng Bagyong Dindo sa ating PAR. Huli itong namataan kaninang umaga sa layong 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, hindi conducive for growth ang kasalukuyang posisyon ng LPA, kung kaya mababa ang tsansa nito na lumakas bilang isang bagyo. And at least for the next 2 to 3 days, hindi ito nakikitang makakaapekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Habang hanging habagat pa rin ang umiihip at nagpaulan na kaninang umaga sa extreme northern Luzon. Ngayong tanghali, magiging mainit sa buong bansa pero pagsapit ng hapon at gabi ay posibleng magkaroon ng malakas ngunit panandaliang mga pag-ulan. Kaya naman as always, magbaon ng payong para handa tayo sa pabago-bagong panahon. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Martes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balik normal na ang operasyon ng Light Rail Transit Line 2 o LRT2 kaninang umaga. Yan ay matapos ang limitadong biyahe nito mula kagabi. Mag-aalas 7 ng umaga, nag-o-operate na ulit ang LRT2 mula Antipolo Station hanggang Recto at vice versa. Malaking kaluwagan ito sa mga pasahero kaninang mas maaga ay sinalubong ng saradong gate at on-repeat na megaphone announcement katulad sa Santolan Station sa Pasig City. Matatanda ang mag-aalas 7 kagabi nang maisara o masira ang catenary sa pagitan ng Katipunan at Santolan Stations. Sa mensahe, sinabi ni LRTA CEO Attorney Hernando Cabrera na patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng naturang aberya. Dumalo na rin sa hearing ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang mang-aawit na si Gerald Santos. Ang singer inilahad ang umano'y panghahalay sa kanya ng isang musical director. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Humarap na rin sa pagdinig ng Senado ang singer na si Gerald Santos. Matapos anyang halos 2 dekada, dito ibinunyag ng mga awit ang umano'y panghahalay sa kanya ng isang musical director ng GMA Network. Taong 2005, 15 anyos pa lamang noon ang singer at contestant ng isang talent search competition nang mangyari umano ang insidente. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Makalipas ang 5 taon, 2010, naghain ng formal complaint si Santos na inaksyon na naman daw ng GMA Network at tinerminate ang kontrata ng inakusahan. Ngunit ayon sa mga awit, musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na kumbaga naalis nga po siya, naalis din po ako. Kasunod naman ang naging testimonya ni Santos sa Senate Committee on Public Information and Mass Media, naglabas ng pahayag ang nabanggit na network. Ayon sa GMA, hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso, kung kaya't gumawa ng hakbang sa natanggap na reklamo. Ngunit ang nilalaman nila ng formal complaint na inihain ni Santos noong 2010 ay naiiba raw sa akusasyon nitong rape na binanggit sa Senado.
Nilinaw din itong hindi nila tinanggal si Santos dahil ito raw ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract, bagay na pinagbigyan ng GMA. Matapos naman ang paliwanag ng naturang network, agad tumugon si Gerald Santos sa pamamagitan ng isang Facebook post. Ayon sa singer, hindi ang network ang kanyang kalaban, kundi ang mga taong galit umano sa kanyang pagsusumbong. Lumipat daw ito sa ibang network dahil may trabahong naghihintay sa kanya roon, pero kung napagbigyan lang daw sana ito ng GMA sa hiling na mapagkalooban ng trabaho, ay hindi raw ito aalis bilang kapuso. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Health protocols kontra Mpox dapat ilatag sa mga manggagawa. Sa MBC TV correspondents, dahil sa selos, 3 sugatan matapos magkaagawan ng kutsilyo sa Davao City. Sa Hoy, bawal yan sagutin sa batas na mga pampublikong sasakyan na walang priority seating. Para sa mga senior citizen, alamin. Sa MBC TV Sports, Gilas Women, tinalo ng Brazil sa World Cup pre-qualifiers. At sa Showbiz Spotted, pahayag ni Sandro Mulak matapos ang paglalahad sa Senado, the truth will prevail. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hinimok ng Trabaho Party List ang mabilisang paglalatag ng health protocols laban sa monkeypox para sa kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino at para hindi na maulit pa ang mga pagkakamali nitong nagdaang COVID-19 pandemic. Pakinggan natin ang ulat ni Edniel Parosa. Nanawagan ng Trabaho Party List para sa agarang pagbaba ng mga health at safety protocols kontra Mpox upang maprotektahan ang kalusugan ng mga Pilipinong manggagawa. Ito ang pahayag ni Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, matapos kumpirmahin ng Department of Health na nakapagtala ito ng unang kaso ng Mpox ngayong 2024. Nakababahala umano ang ulap nito, kakibat ng deklarasyon ng World Health Organization na isang global health emergency dahil sa pagkalap ng Mpox sa iba't ibang bansa. Para sa Trabaho Party List, hindi na dapat maulit ang pagkakamali noong COVID-19 pandemic. Ayon kay Attorney Javier, dapat nang mag-usap ang DOH at Department of Labor and Employment para maglatag sa mga manggagawa ng mga dapat gawin at dapat iwasan upang kontrahin ang pagkalap na Mpox. Giit ng tagapagsalita ng Trabaho Party List, dapat ding mag-activate ng mga internal protocol ang mga employer bilang mabilis na pagresponde sakaling magkaroon ng kaso ng Mpox sa kanilang mga opisina. Nanawagan si Javier sa mga manggagawa na agarang kumonsulta sa medical professional kung makaramdam ng simptomas nito at manatiling nakatutok sa mga anunsyo ng DOH. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Space Agency o PhilSA na palakasin ang paggamit ng space technology sa iba't ibang programa ng gobyerno kasabay ng mga hakbang para hikayatin dito ang mga kabataan. Ang mga detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Dapat ilapit sa publiko ang space technology at gawin itong accessible lalo na sa mga kabataan. Yan ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Space Agency of PhilSA at iba pang kaugnay na ahensya sa usapin ng pagpapaunlad ng space technology sa bansa. Ayon kay PhilSA Director General Joel Marciano Jr., sa pamamagitan nito, maipababatid sa publiko ang mga benepisyo ng space technology. Nakaagapay lamang ani ang PhilSA sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mas mapalawig ang gamit ng space tech sa iba't ibang programa at proyekto ng gobyerno. Ipinagdiwang ng Pilipinas ang Philippine Space Week noong nakaraang linggo, kung saan pinangunahan ni PBBM ang ikawalong Philippine Space Council meeting. Dito, ibinida ng PhilSA sa Pangulo ang kasalukuyang lagay ng space, science and technology at aplikasyon nito sa bansa. At gayon din ang update sa Multispectral Unit for Land Assessment o MULA satellite na flagship project ng ahensya. Ang MULA ay ang Earth Observation Satellite ng Pilipinas na tinitignang makakapag-produce ng mga impormasyong magagamit ng iba't ibang pribado at pampublikong sektor sa bansa.
Target na mailunsad ito sa space sa taong 2026. Dagdag pa ni Director General Marciano, marami ang nagpaabot ng pagbati sa Pilipinas sa mga nakamit nito sa space technology and development, bagamat nagsisimula pa lamang tayo sa larangang ito. Ibinahagi niya ring patuloy din ang pagpasok ng suporta mula sa ibang bansa na pinangungunahan ng Japan, na wala pa mang space agency ay nagpapaabot na ng tulong sa mga programa ng Department of Science and Technology. Kamakailan, lumagda ang PhilSA ng mga kasunduan sa Argentina at United of Arab Emirates at marami pang bansa ang inaasahan ni Marciano na susunod pa rito. Target ng PhilSA na maging spacefaring nation ng Pilipinas at mapalawak ang kakayahan ng bansa na magpadala ng mas marami pang satellite sa space sa susunod na dekada. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang 24 anyos na lalaki matapos maaksidente ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Pangasinan, 24 anyos na lalaki patay sa aksidente sa motorsiklo sa bayan ng Mangaldan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na kinilalang si John Paul Camara Diaz, 24 anyos, may live-in partner, residente ng Barangay Palua. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan, alas 10:10 kagabi minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo sa San Jose Street, Barangay Poblacion, Mangaldan, nang aksidente itong bumangga sa poste ng kuryente at nahulog sa irrigation canal na nasagip naman agad ng MDRRMO at ng Bureau of Fire Protection. Nagtamo ng malubhang sugat sa ulo ang biktima na agad ay nadala ng LGU ambulance sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City na idiniklarang dead on arrival na ni Dr. Maria Teresa Marquez. Nabatid na walang suot na helmet ang biktima nang maganap ang aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang bangkay ang natagpuan ng mga residente sa isang masukal na bahagi ng Gandara, Samar. Hindi pa makilala ang biktima na ayon sa report ay naangagnas na. Tinataya ilang araw sa lugar ang biktima kung saan nasa state nito ng decomposition. Inireport naman ng barangay sa pulis ang natagpuan na bangkay at nagsasagawa pa ng malalim na investigasyon ang otoridad sa anggulo ng pagkamatay at pagkakakilala nito. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ang 3 individual matapos ang tangkang pananaksak ng isang dishwasher dahil sa selos dakong alas 5:15 ng hapon sa Duha, San Rafael, Barangay Tendas A, Davao City. Batay sa report ng San Pedro Police Station 2, inatake ng suspect na si Jonathan, isang 29 anyos, ang boarding house nina alias Darwin at alias Juby. Pagpasok ng suspect na si Jonathan sa boarding house, kaagad niyang hinila si Darwin at tinangkang sasaksakin na sana. Biglang hinawakan ni Juby ang kamay ng suspect, kaya hinawakan din ni Darwin ang kabilang kamay ni Jonathan. Nag-agawan sila sa kutsilyo, kaya nagtamo ng masugat sa katawan ang mga ito. Kaagad silang dinala sa Southern Philippines Medical Center o SPMC para madapatan ng lunas at ngayon ay nasa stable na kondisyon na sila. Napag-alaman na hindi na magsasampa ng kaso ang tatlo dahil nagkasunod na sila na magkapatawaran. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa probinsya ng Bataan at iba pang karating probinsya ang volcanic smog na nagbumula sa Bulkang Taal. Ito ay ayon sa Department of Environment and Natural Resources DNR na nagtaas ng alert level 1 dahil mataas na level ng sulfur dioxide na kasalukuyang inilalabas ng Bulkang Taal. Ang volcanic smog ay polusyon sa hangin mula sa sulfur dioxide SO2 na inilalabas ng mga bulkan. Maaaring magdulot ito ng mga problema sa kalusugan tulad ng pangangati ng mata at hirap sa paghinga kapag ang SO2 ay humalo sa moisture, alikabok at oxygen. Pinapayuhan ng Bataeño na magsuot ng face mask katulad ng N95 mask, iwasang lumabas ng tahanan kung hindi naman kinakailangan. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pangangati ng lalamunan at kumonsulta agad sa doktor kung may nararamdamang hindi magandang sintomas. Iba yung pag-iingat sa lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sunog sa Aviodores Street, San Andres, sa lungsod ng Maynila, umakyat na sa ikalawang alarma. Para sa mga detalye, balita mo yan, Boy Gonzales. Boy. Go ahead, Boy. Boy Gonzales. Babalikan natin mamaya-maya lamang si Boy Gonzales. Nakasaad sa saligang batas na obligasyon ng pamahalaan na kilalanin ang karapatan at pribilehyo ng mga senior citizens sa mga pampublikong espasyo. Kabilang na riyan ang kanilang karapatan sa reserve seats sa mga pampublikong sasakyan. Ano kaya ang maaaring kaharapin ng mga operator at driver na lumalabag dito? Alamin sa Hoy Bawal Yan report na ito. Obligasyon ng pamahalaan na kilalanin ang karapatan ng mga senior citizen. Maaari itong sa anyo ng benepisyo at iba pang mga pribilehiyo. Kabilang na riyan ang pagbibigay ng prioridad sa upuan sa mga pampublikong transportasyon. Ito ay para masiguro na kahit papaano ay naiibsan ng hirap na nararanasan ng mga may edad kapag sila ay bumabiyahe. Sang-ayon ito sa Senate Bill No. 1367 o ang Priority Seating for the Elderly Act na inamyendahan ang Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Nakasaad sa Section 5 o ang seksyon ukol sa public transport ng batas na ito na lahat ng uri ng pampublikong sasakyan ay nararapat maglaan ng upuan sa mga senior citizen. Sinasabi rin dito na ang pinakamaayos na pwesto o best possible seat na matutukoy ng Department of Transportation o DOTR ang dapat ilaan sa kanila. Ang mga upuan na ito ay dapat may label para sa pagkakataon na may naunang nakaupo rito ay alam niyang dapat siyang lumipat para bigyang daan ang mga nakatatanda. Ang sino mang driver o operator ng mga public utility vehicle o public utility bus na lumabag at hindi nag-comply dito ay maaaring makulong ng 2 buwan hanggang 1 taon at pagbayari ng 1,000 hanggang 5,000 piso. Ang mga rail transport operator naman na nahuling hindi ito pinapractice ay maaaring makulong ng 5 buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng 30,000 hanggang 50,000 pesos. Samantala, ang mga commercial air at sea transport provider na lumabag sa batas na ito ay maaaring makulong ng 5 hanggang 10 taon at pagbayari ng multa na 100,000 hanggang 500,000 pesos. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Balikan natin ang report ni Boy Gonzales. Sunog sa Aviodores Street, San Andres, Maynila, umakyat na sa ikalawang alarma. Boy, go ahead. Residential area, Karen, itong tinutupok ng apoy na nagsimula ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Ang nakikita ko rito ay mga gawa sa light materials. Itanaas na agad ng fire protection sa sunog sa ikalawang alarma. May itim na usok at nang lumalabas sa mga kabahayan dito sa nabanggit na lugar. Medyo masikip itong kalye ng Franco at Aviodores Street sa San Andres, lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Sa mundo ng basketball, bigo ang Gilas Pilipinas Women na may panalo ang unang laban nito sa 2026 Women's World Cup pre-qualifiers laban sa Brazil. Ang mga detalye sa naging laro tinutukan ni Matchpoint Mili Borja. Dikitan ang naging laban sa pagitan ng Gilas Pilipinas Women at World No. 8 Brazil sa group stage ng 2026 Women's World Cup pre-qualifiers. Sa kabila ng impressive performance mula kay Jack Animam with 18 points, 21 rebounds and 4 blocks. Natalo ang national sa isang heartbreaking 77-74 final score. Maganda rin ang ipinakita ni April Bernardino with 14 points, 7 rebounds, and 2 steals. At Naomi Panganiban with 13 markers, 5 boards, and 4 dimes. Down by only 1, 75-74. With 9 seconds remaining in the game, sinubukang tumira ng tres ni Kate Castillo ngunit nabigo ito.
Nakakuha pa ng tsansa ang Brazil para makaabante ng 3 puntos matapos ang foul mula kay Panganiban. Muling sinubukan ni Castillo na tumira ng 3 para extend ang game, ngunit bigo pa rin ito sa pangalawang pagkakataon. Kailangang makabawi at maipanalo na ng Gilas ang mga susunod na laban nito. Kabilang na nga riyan ng laro mamayang alas 11 ng gabi laban sa Hungary dahil tanging ang isang panalong kuponan lang ang makakaabante sa qualifying tournament. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The truth will prevail. Ito ang matapang na pahayag ng aktor na si Sandro Mulak sa kanyang social media account. Kasunod ito ng kanyang inihaing reklamo sa Department of Justice o DOJ. Gayon din ang ginawang paglalahad sa Senado ukol sa umano'y pang-aabuso sa kanya ng 2 independent contractors ng GMA Network. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Kahapon, formal na naghain ng aktor na si Sandro Mulak ng reklamong rape through sexual assault at acts of lasciviousness sa Department of Justice laban sa 2 independent contractors ng GMA. At sa unang pagkakataon, inilahad nito sa Senado ang naranasan umunong pang-aabuso sa kanya ni Jojo Nones at Richard Cruz. Kasunod nito, naglabas ng pahayag sa kanyang social media account si Sandro. Ang young artist na anak ni Nino Mulak, hirap na hirap anyang makatulog matapos ang nangyari. Paglalahad pa ng binata, diring-diri raw siya sa kanyang sarili at hindi matanggap ang lahat ng ginawa sa kanya. Pero sa kabila nito, patuloy anyang lumalaban si Sandro para hindi mag-alala ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang inang nasa Amerika na araw-araw daw umiiyak. Sinisisi ang sarili na malayo ito at hindi anya naprotektahan ang anak. Sa huli, nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa kanilang pamilya at nanindigan na tuloy ang kanyang laban hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin daw sa lahat ng mga nakaranas ng pang-aabuso. Tinapos ni Sandro ang pahayag sa mga katagang The Truth Will Prevail. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan, lalo na ho may sunog dyan sa Maynila at ngayon pala miski may nakataas din na thunderstorm advisory dito rin sa atin sa Metro Manila hanggang sa iba pang mga lalawigan na posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 oras. So napapansin natin pag dating ng bandang hapon na paggabi po ay bumubuhos yung ulan. So ingat po at magdala po tayo lagi ng ating panangga sa ulan. At dito partner syempre, sa news dito sa DZRH. Mukhang may umuulan ng greetings. Ayan, para sa ating birthday boy. Happy birthday kay Joel JC Abundabar. Happy birthday JC, ang ating DZRH TV video editor. Hulaan daw natin kung ilang taon na daw siya. Ang nakalagay dito pero ayaw kong maniwala. Ang tanong, kung uulan din ba ng pagkain? Ayun. Pagbaba natin. Paano ba yan? JC, happy birthday. Sana ay busugin mo kami. Ayan. Happy 18th birthday. Pagbigyan na natin siya kasi kasi mukhang mabubusog tayo mamaya. Happy birthday, JC. At iyan po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.